nasa 7-Eleven kami ng kapatid ko. Ito yung pangit ko dun. And wala kami pambayad. Ta-transfer dapat kami from C-Bank to GCash. Tapos, napansin namin, Pesonet nakalagay. What the hell? What the hell is that? Pesonet kasi 1 means, to 2 yeah, days. 1 to 2 days ang processing. Bago Kailangan namin now na, right now, right here, right now. Tapos, we're gonna eat. Kailangan pa ba explain yun? Tara na, okay na. Tara, okay na. Nakailang ko mga pati. Mamaya na lang namin babayaran kapag available na ulit yung Instapay. Or never. So, hindi pa pala doon nagtatapos ang vlog drama namin dahil hindi nakapag-transfer si Pabi from GoTime to GCash dahil Pesonet lang din ang available. So, ang ending, nakahiram naman kami sa partner ko, si Gerald. Makikita nyo sa mga susunod na vlog pag available na siya. Pagtapos ng lahat ng drama na yon, pumunta na kami dito sa coffee shop. Pero bumili muna kami sa 7-Eleven itong 2 cheese pepperoni and cream cheese pimiento. Order din kami ng hawhaw and strawberry matcha dito sa cafe. Lagi namin tinatambayan. Ilang beses ko na nalagay ito sa vlog, no? Pero dito lang kasi talaga ako madalas nakatambay eh. Hello guys, I'm eating cream cheese pimiento. Tastes like medyo matabang na cheese whiz. Drinks. Tastes like milkshake. It's called How How. 8 out of 10. I think it would be good if they add buko juice and milkshake. Ito naman yan sa akin, 2 cheese pepperoni and voiceover na lang because I'm an awkward person. Unang kagat, tinapay lahat. Yes, makapal talaga yung bread niya. Pero kahit unang kagat, tinapay lahat. Well, masarap pa rin naman. Pero 7 out of 10 lang siya sa akin kasi sobrang kapal talaga ng bread. And white bread pa yan, kaya sigurado nakakataba, diba? So, tinikman ko din yung cream cheese pimiento ni Bea. Kaso, wala talaga ako nalasaang feeling ni. Kasi siguro sobrang kapal ng tinapay nila. So, ito, suggestion for improvement lang naman, 7-Eleven. Masyado makapal yung tinapay. Siguro mas maganda kung nipisan nyo na lang para kahit paano malasahan namin yung palaman. Diba? For me, 6 out of 10 to. Ito namang strawberry matcha. Lasang-lasa yung strawberry niya. Yung matcha hindi gaanong lasang-lasa pero nandun pa rin kahit papano yung aroma niya. And for me, it's 7 out of 10. Hindi kasi masyadong lasang-lasa yung matcha eh. Gusto ko kasi sana parang naglalaban yung matcha at strawberry. Eh dito parang pihong dihadong matcha eh. So ayun. Hey guys, so it's Tuesday na, 7:20 PM and kagagaling ko lang sa pagtakbo and ewan ko ba kung bakit ang daming drama dito sa vlog na to ngayon. Dahil may problema naman ako ngayon sa Strava ko. Ayan, as you can see, hindi okay yung pattern ng takbo ko dyan. Definitely hindi din ganyan ang pattern ng pagtakbo ko. So I think incorrect din yung kilometers na nakalagay dyan. Kailangan ko ba talaga ng subscription para maging okay to? O merong ibang way para maging okay siya? Kasi I don't think na kailangan ko ng subscription pa. Dahil ang dami ko ng subscription na binabayaran. So, ayun. Mag-post din ako ng tanong sa TikTok tungkol dito. Sana may sumagot. Kasi feeling ko dito sa YouTube wala sasagot kasi wala naman ako masyadong subscribers dito. And yung mga kilala ko hindi pa nanonood. Ba yan? So ayun, ang daming drama dito sa vlog na to at maniwala kayo hindi ito yung huli. It's now Wednesday, it's 9:30 PM na. And tumakbo ako kanina pero umuwi din ako agad kasi sobrang sakit na talaga ng binti ko and baka bukas magpahinga din ako. Dahil siguro kailangan ko muna talaga ipahinga yung sarili ko. Kaya ayun, 3 kilometers, more than 3 kilometers lang yung natakbo kanina. Pero mostly doon ay lakad. Ayun. And bigyan ko lang kayo ng update regarding doon sa Strava ko na pinuputok ng butchi ko kahapon. Ayun. As you can see naman dito sa pinost ko Strava ngayon, hindi pa rin siya okay. And I think that's because mahina lang talaga yung data ko or nagloloko talaga yung tower dito sa amin. So,
ayun, hindi ko na ipipilit kasi tinry ko na siya uninstall. Pero, nung umpisa lang siya naging okay. So, ayun, hindi ko na ipipilit. Tapos, regarding nga pala doon sa isa ko pang chichika dapat sa inyo, may problema ako ngayon with C-Bank. Kasi nag-transfer ako C-Bank to Union Bank. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin napopost sa Union Bank ko yung tinransfer ko. So, hindi ko alam kung bakit ganon. And actually, bayad yun sa credit card ko. Kaso, ayun, binayaran ko na lang ulit. Yun nga lang, syempre, pinaghirapan ko pa rin naman yung perang yun, di ba? Kaya, nag-report na ako sa C-Bank. Sabi na C-Bank, successfully transferred naman daw. Sabi ng InstaPay sa kanila. Tapos, kailangan ko daw mag-report dun sa receiving bank. So, gumawa ko ng ticket sa Union Bank. Sabi nila, 2 banking days daw. And it's now Wednesday. Nung linggo ko pa ginawa yung ticket. So, hindi ko alam kung anong resolution nila. Kasi, nung nakita ko, nung binisit ko yung ticket, naka-close na yung ticket agad. So, ayun. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano mga mangyayari or kung mapopost pa yung tinransfer kong pera. Kasi, originally, na-transfer yung pera nung March 8 pa. Sanay ako napopost agad kapag ganon. Kasi InstaPay din naman, hindi naman PesoNet. So, ayun, ang daming drama. Update ko na lang kayo about dito sa transfer ko from C-Bank to Union Bank na hopefully wag nyo na maranasan, pero in case lang naman, alam nyo kung anong gagawin kapag ka nangyari to sa inyo. So, shinare ko na din. Tiga muna ako. Masyado pa maaga. So, it's Friday na, 12:06 p.m. And literal lang kagising ko lang na naman, like 5 minutes ago. Naisipan ko lang na i-update na kayo tungkol dun sa transfer ko from C-Bank to Union Bank. And okay na siya. Kanina madaling araw lang siya na post sa Union Bank app ko. Ayun, sa Union Bank pala talaga yung problema kasi hindi siya na-post agad nung umokay na yung InstaPay. But okay lang naman. Kasi hindi ko alam kung ba't hindi ako kinabahan doon. Nangyari na siya actually sa akin dati. Pero sa ibang bank yun, sa GCash naman yun. Hindi ako masyadong kinabahan ngayon kasi madali naman siguro mag-reach out. And nakita ko din yung mga post sa TikTok about sa ayun, nag-transfer nga daw sila ng pera tapos hindi daw na-post agad sa Union Bank. Bakit daw ganun? Meron din namang scenario na nag-withdraw daw sila tapos hindi naman successful yung withdrawal pero nabawasan yung pera doon sa account nila. And yun, marami pala talagang issues about dun. But, ayun, intay-intay lang talaga siguro. Yun nga lang talaga, sa tingin ko, kailangan mo talaga gumawa ng ticket or mag-reach out sa kanila in any ways. Kasi marami naman ways para mag-reach out sa kanila. Pwede tumawag, pwede mag-email, pwedeng yung sa app na lang nila. Kaya ang ginawa ko yung sa app na lang nila para kita ko yung mga records doon. Tapos, nakadalawang gawa ako o nakadalawang submit ako ng case sa kanila. Yung una, sabi 1 to 2 business days daw. Tapos, after 2 business days, nag-ticket ako ulit. Tapos, syempre, nilagay ko dun sa bagong ticket ko yung ticket number or case number nung huli. Nung huling reach out ko sa kanila. So, yun, nakadalawang reach out lang naman ako sa kanila. And, after like 2 days, pagkatapos ng pangalawang reach out ko sa kanila, naging okay na rin. So, it took like 6 days bago ma-post yung yung tinransfer ko. So, from March 8 na madaling araw till March 13 na madaling araw. So, 5 days? Pero, 5-6 days, gano'n ang mga ang inintay ko actually. Kasi, madaling araw eh. Yun muna yung update ko about dun. And, alam ko, napapagod na kayo sa ganitong sit-down vlog, kaya,
Magbablog muna ako sa labas mamaya. If kaya ko. Depende sa mood. Kung hindi ako mahihiya mamaya sa labas. So, yun.